how's the show? The event was a success. Cindy, yung shawl ko. Ako baka naiwan sa MACC. Kailan kaya siya ulit babalik dito? Gusto ko kasi ibalik yung shawl niya eh. Gusto ko siyang makilala. FYI, si Madam B ay isang bising-bising tao. Kaya kung ako sa'yo, huwag mo siyang iistorbohin. Yung trabaho masikasuhin mo. Halatang apektado pa rin si Barbara sa pagwala ng anak niya. Ilang taon na naman yung lumilipas, di ba? Pero hanggang ngayon, nalulungkot pa rin siya tungkol sa anak niyang namatay. Kung alam lang niya na buhay pa ang anak niya. Hindi niya pwedeng malaman na abo ng sigarilyo lang ang iniiyakan niya sa sementeryo. Cindy, anak, kailangan ko yung bag ko. Pakidala na lang dito sa CR. May apoy! Mami! Don't tell me ikaw may gawa nito! Sorry po. Anong sorry? Tingnan mo na nangyari sa mami ko. Okay lang ako. Maed lang po. Medyo masakit pero kaya ko naman eh. Siguro, tutunga-tunganga ka na naman. Kaya hindi mo na naman nagawa ng mahusay ang trabaho mo, no? Wala ka silbi. Wala! Nakautak! Masasalubong man lang pa kita. Did she really have to do that in front of everyone? Hindi ba pwedeng kausapin ka lang niya privately? Dapat ba talaga ipahiya ka sa iba? Diyos ko, napakabastos niyang boss talaga. Ay, nako. Ganyan talaga yan si Luz. Mababa ang EQ, bitter ang childhood. Pero, Pyra, kung ano man yung mga nasabi niya sa'yo, huwag mo na masyadong damdamin, ha? Ilabas mo na lang sa kabilang tenga. Ganun ako pa po sinusubukan, Sir Aidan eh. Pero hindi ko makalimutan. Ang sasakit ko nung sinabi niya sa akin eh. Kaya lang, wala naman akong karapatan na magdamdam. Kasi kasalanan ko naman talaga eh. Sabi mo nga, di ba, na kaya mo lang iniwanan yung trabaho mo dahil pinatay mo yung sunog. Ano bang mas malala? Nadulas si Madam B o nagpasunog yung buong MACC? Oo nga naman. Tama siya. Pero sandali, bakit ba nagkasunog in the first place? Nakita ko po kasi si Ma'am Cindy na naninigarilyo. Mukhang hindi niya napatay yung sigarilyo na itinapon niya. Kita mo na? Si Miss Maldita lang pala ang may kasalanan kung bakit iniwanan mo yung trabaho mo dahil hindi niya napatay yung yosi niya. Diyos ko, kung ako sa'yo, isusumbong ko yun kay Madam B. Tama siya. Sige, sasabihin ko sa kanila kung ano talaga ang nangyari. Hindi, wag na po, Sir Aidan. Baka lumaki pa yung gulo eh. Tsaka, kapabayaan ko naman kaya nangyari yun. Hindi ko din naman po isisisi kay Ma'am Cindy yung nangyari. At tsaka napagalitan na ako. Kaya okay na yun. Ang sana lang, okay si Madam B. Para wala na tong gulo na to. Tama siya. Ganyan nga, Iha. That's the right attitude. Basta ang importante, matuto ka na sa nangyari, ha? Para hindi ka na mag-repeat performance. Kamusta na kaya si Madam B? Sana okay lang siya. If you need anything, Ma, mag-bell ka lang, ha? Huwag ka nang tumayo. Pero, pwede rin naman ako magstay dito para if you need anything. Talagang, anak ko, mahal na mahal ako. Alam niyo, huwag na kayo masyado mag-worry kasi pahinga lang naman ang katapat nito eh. Mabuti nga, magpahinga ka na lang and let me deal with this janitress problem, okay? Daniel, Cindy, huwag na natin gawing malaking issue to, ha? Kasalanan ko rin naman kasi hindi ko nakita yung dinadaanan ko. Ayun naman pala. Kasalanan naman pala niya. Kung bakit naman kasi hindi ka tumitingin sa dinadaanan mo. Ano tuloy nangyari sa'yo? Tita Susan, it was really that janitress fault. Mali ko ba sa babaang yun kung ano pinagkakaabalahan? She's not supposed to live for things na nakakalat. Hayaan na lang natin, Cindy. What's important is that I'm okay and unharmed. Kung sa bagay, buhay prinsesa ka naman sa bahay na to. So I'm sure mabilis kang gagaling. Yun nga lang, tinan mo, alagain ka na naman. Sa susunod kasi, mag-iingat ka. Huwag tatanga-tanga. Stupid.
Anak, alam ko hanggang ngayon iniisip mo pa rin yung nangyari doon sa trabaho mo. Anak, kung sinasabi mo naman na mabait yung Madam B, sigurado naman ako madali ka rin yung mapapatawad. Baka kailangan mo lang siyang kausapin, tsaka pagpaliwanagan. Yan nga lang po siguro kung kayang gawin, Nay. Ang magpaliwanag at mag-sorry sa kanya kapag nabigyan ako ng pagkakataon. Nagulat lang ako sa'yo, ate. Oo. Gusto mo tubig? Uy, maiba lang tayo ng usapan, ano? Kasi, paalala ko lang naman yung sa kuryente at tubig, yung parte ninyo. Kasi, yung sa bahay naman, okay lang naman na ma-delay. Kasi, alam ko naman na na-hospital ka, Merly. Naintindihan ko naman yun. Pero yung sa kuryente at tubig, kailangan ko na. Ayoko naman magtulan tayo. Ha? Tsaka, ayoko naman sa lahat kung hindi ako maliligo. Alam niyo naman ako, ayoko na naglalapot ako. Siyempre, 2 beses ako sa isang araw naliligo. Ako maglalapat, hindi ko kaya yun yung hindi ako naliligo. Naintindihan niyo naman ako. Ate, Ganun sitwasyon na. Ate, okay na. Okay na kasi tumawag na sa akin si Mrs. Ramos. Tinatanong kung kailan ako pwedeng bumalik ng trabaho. Huwag na muna, Nay. Hindi pa naman po magaling yung sugat mo eh. Baka mapersa lang kayo. Hayaan niyo na lang po na ako yung maghanap ng paraan. Bukas po, lalapit ako kay Ma'am Luz. Ako, wag na anak. Baka pag-initan ka pa dun eh. Hindi na siguro yun, Nay. Baka malamig na yung ulo ng sa akin bukas. Sino pa talaga magbabayad sa inyong dalawa? Basta magbabayad. Tignan niyo ako, hindi ako makakaligo. Maglalapot ako. Hindi ko kaya. Tignan mo yung kutis ko, naglalagkit ako. Ayoko nang ganun, ha? Alam niyo naman, maraming beses ako maligo sa isang araw. Okay, email mo na lang sa akin yung files para ma-check ko bukas sa opisina pagpasok ko, ha? Bukas na lang rin natin pag-usapan. Okay, sige. Check ko na lang lahat bukas. Alright, thank you. Dad, nakatulog na si Mommy. Good. Thank you nga pala for watching over your mom. Dad, about that janitress. I don't want her to get away with this so easily. Kailangan niyo panagutan yung nangyari. Lalo pat si Mami yung napuruhan. Alam mo, Cindy, sabi ng nanay mo not to make a big deal out of this, okay? Let's just let it slide. Pero ikaw, Daddy, ano ba sa tingin mo? Kasi I think you would agree na dapat lang talaga siya maparusahan, di ba? I mean, paano na lang kung na-injured si Mommy? Or paano na lang kung may ibang guest na natsyempuhan? Daddy, sa tingin ko, dapat mo na siyang patalsikin sa trabaho. Please, Dad. Fine. Pag-uusapan namin to ng ninong mo bukas, ha? Thanks, Dad. Pahinga ka na, ha? Ako nang bahala dito. Okay. Myra, halika, merienda muna tayo. Sabayan mo na ako. Break pa naman kami sa rehearsals. Maraming salamat po, Sir Aidan. Sir Aidan, may balita na po ba kay Madam B? Naisorry niyo na po ba ako sa kanya? Hindi ko pa siya nakakausap, pero sabi naman ni Tito, okay naman daw siya. Safe naman. Buti naman. Ang lakas kasi ng pagkabagsak niya eh. Kahit ako natakot. Well, siguro dahil mabait naman si Madam, siguro may mga anghel na sumalo sa lola mo. Kaya ikaw huwag ka na mag-worry, ha? Tama na yun. Hayaan mo na lang yun si Luz. Ganon talaga yun. Hindi ko nga alam kung bakit lagi kang pinag-iinitan nun eh. Siguro insecure lang yun. Kasi kita mo naman, fresh na fresh. Tsaka naman, no, mas maganda naman tayong dalawa kesa sa kanya, di ba? Ay. Aidan, ano pinag-uusapan niyo? Parang narinig ko yata yung pangalan ko. Wala. Sabi ko lang, fresh na fresh ka lagi. Well, I'm not going to return the compliment to you. Kyra,
Ma'am Luz, pwede ko po ba kayong makausap? Oh! Ikaw muna kakausap sa akin? Okay, sure. May itatanong po sana ako eh. Oo nga. Gawin mo na. Alam ko po na baka isipin niyo na makapal yung mukha ko. Pero kailangan ko lang po talaga. Na? Pwede ko po bang mahingi in advance yung sweldo ko? Oh, mag-a-advance ka. Opo. Bakit hindi mo na lang yan kay Sir Tito sabihin? Pinapatawag ka naman niya sa office niya. Talaga po? Yes, now. Right now. Sige po. Sir Aidan, pupunta po muna ako kay Sir Tito, Hurry up. Sige po, Ma'am Luz. Ma'am, bakit parang maganda yung smile mo? Malalaman mo rin. At saka maganda talaga ako. Tsaka. Tungkol sa insidente nangyari kahapon, Sorry po. Hindi na po talaga mauulit yun, Sir Tito. para hindi na talaga maulit yun. Kasi alam mo, isa lang request ng pamilya ni Madam B. Hindi ka na pwede magtrabaho dito. Pera, sasante ka na. Po! Ito rin yung sweldo mo sa pinagtrabaho mo dito. Pwede ka na umalis. Sir Tito, parang niyo na po. Huwag niyo po akong tanggalin. Alam ko po naging pabaya ako, pero pagbubutihin ko na po talaga yung trabaho ko. Tsaka kahit ano pong parusa, tatanggapin ko po. Huwag niyo lang po akong tanggalin. Parang awa niyo na. Pyra? Sige na. Hindi namin kailangan ng bobo o tanga dito. Kailangan namin yung nagpapahalaga sa trabaho kahit gaano pa kababa ang posisyon. Parang awa niyo na po. Sobrang halaga talaga sa akin itong trabaho na to. Kahit ako na po mismo ang mag-sorry kay Madam B, pati sa pamilya niya. Parang awa niyo na po. Hindi mo naiintindihan. Sir Tito. Halika na, ha? Dala mo ang sweldo mo, hindi ba? Sige. Busy ang sir, ha? Maraming salamat. At saka, good luck na lang sa future. Sana may natutunan ka dito kahit kaunti, ha? Ano, gusto mo ba ipaglaban natin? Hindi naman yata valid na grounds for termination yun eh. Unang-una, hindi naman napilayan si Madam B. Pangalawa, aminado ka naman di ba na kasalanan mo? Bakit ba kasi ang grabe agad ng parusa nila sa'yo? Sinubukan ko na naman ding makaawa sa kanila. Pero hindi talaga sila nakikinig eh. Hindi ko na nga alam ang gagawin ko. Hello? Oh! Pyra, bakit ka nag-costume change? Baka mamaya makita ka na naman ni Luz. I-award ka na naman nun. Dahil Sir Aidan, hindi na po niya pwedeng suotin ang uniform niya. Kasi hindi na siya nagtatrabaho dito. She was fired kanina. Terminated. Ay nako, kaya naman pala ganun maka-smile yun si Luz kanina. Impaktitang yun. Don't worry, Iha. Huwag ka muna ma-depress, ha? Ganito, kakausapin ko muna si Sir Tito, i-a-appeal ako yung kaso mo, ha? Baka makinig sa akin yun. Talaga po, Sir Aidan. Ay, maraming salamat po. Sana nga po makinig sila sa inyo. I'll try my best, ha? Ano? Ayos na? Sige. Maraming salamat. It's been done. Your ninong fired the janitress. Well, that's the greatest news, Dad. Serves her right. Dapat lang talaga siya mapatalsik sa trabaho dahil sa nangyari kay Mommy. Cindy? Ma! Barbara, dapat nagpapahinga ka pa. Ano yung narinig ko? Ano yung sinasabi niyo na tatanggalin niyo yung janitress natin sa trabaho? Ma, tama lang yun. Di ba sinabi ko na sa inyo, huwag niyo nang palakihin to? Ako naman yung nasaktan eh. And look, I'm okay. Ayos na ako.
Bakit ba hindi kayo nakikinig sa akin? Please naman, huwag niyo nang parusahin yung tao. Actually, Barbara, ako dapat ang magtaka at magtanong sa'yo. Hindi mo namang kilala yung babaeng yun, ba't ganyan ka-defensive sa kanya? And besides, we're only doing this for you. Bakit sa tingin niyo ba magiging masaya ako kung may taong mawawalan ng trabaho ng dahil sa akin? Ano na kaya nangyari sa pag-uusap nila? Tingin mo na papayag ni Sir Aidan sila Sir Tito na pabalikin ako? Hope for the best na lang tayo, Pyra. Di ba dahil naman din kay Sir Aidan kaya ka na ipasok dito? So, that only means na kahit papano nakikinig sila sa kanya. Sir, ano daw pong sabi? Pumayag po ba sila? I'm sorry, Pyra. I tried. Bakit hindi mo na lang sabihin sa kanila yung totoo? Na yung magaling nilang anak, payosi-yosi, kaya iniwanan mo yung pwesto mo. At saka, kaya yun, nagka-fire. Oo nga, pwede natin sabihin sa kanila yon. Pero Sir Aidan, baka mapahamak pa si Cindy niyan. Ay, mabuti nga sa kanya. Kasalanan niya kaya. Ena, siguro mas mabuti na lang na maghanap na lang ako ng ibang trabaho. Meron pa naman diyang ibang trabaho para sa akin, di ba? Marami nga, pero marami ding mga tao na walang trabaho. Pyra, mabuti pa kaya umuwi ka muna. Pahinga ka para makapag-isip-isip ka rin. Sir Aidan, ayoko pong umalis ng walang kapalit na trabaho. Baka po kasi mag-alala si nanay eh. Tsaka nangako po ako na ako na muna ang bahala sa amin. Pyra, I'm really sorry, ha? Sir Aidan, huwag niyo pong sabihin yan. Tinulungan niyo naman po ako sa abot ng makakaya niyo eh. Tsaka sobra-sobra na pong tulong yun na bigay niyo sa akin. Sobrang maraming salamat po. May apoy! Ama, I'll just call that. Sige, bilisan mo. Mami! Of all people, si Madam B pa talaga ang pinahamak mo? Siguro, tutunga-tunga ka na naman. Kaya hindi mo na naman nagawa ng mahusay ang trabaho mo, no? Iisa lang request ng pamilya ni Madam B. Hindi ka na pwede magtrabaho dito. Sisante ka na. Dapat ba hindi ko na lang pinatay yung apoy para hindi umabot sa ganito? Nay, Anak, pasensya ka na ha. Kasi ang Ate Ignacia mo binigay sa akin yung disconnection notice ng kuryente at saka tubig. Baka kasi maputulan tayo eh. Tanong ko lang sana, nakapag-advance ka ba?
Nay, meron pa ako ditong konting pera. Okay ka lang ba? Bakit parang ang lungkot ng boses mo? Wala, Nay. Wala. Madami lang po akong ginagawa dito. Sige, Nay, Babalik na po muna ako sa trabaho. Oh, sige, anak, ha? I love you. I love you, Nay. Good morning po, ma'am. Good morning. Guard, ano nangyari sa kanya? Siya po yung janitress natin na natanggal po sa trabaho. Kyra? Pwede ba tayo mag-usap? Madam B? Kaya kayo, pagbutihin ninyo ang trabaho nyo. Konting kapalpakan lang, madali kayong palitan. Look at that janitress. Tanggal na siya. Ma'am Luz, hindi naman ho talaga kasalanan ni Pyra yun. Hinihingi ko ba ang opinion mo? Sinong boss mo? Ba't mo ako kinokontra? Gusto mo bang samahan niyang kaibigan mong maghanap ng ibang trabaho? Mabuti naman. Uulitin ko ang sinabi ko kanina. Galingan nyo dito sa trabahong to. Dahil kung hindi, pwede ko rin kayong tanggalin. Nang ganun-ganun lang, katulad ni Pyra. Ha? Gusto niyo ba maging katulad ni Pyra? Tingnan niyo siya. Tanggal na siya. Intindihan niyo ako? O, bakit nagkakagulo? Oh! Madam B, hi. Pyra? Si Tito? He's in his office, ma'am. Samahan ko po kayo. No need. I want to talk to him alone. Let's go, Pyra. Excuse me. I want her back, Tito. I believe may say naman ako dito, diba? And supposedly ako yung aggrieved party. Well, I'm not aggrieved. So punishment is not necessary. Pero nag-usap na ba kayo, Daniel, tungkol dito? Yes, he knows that I'm coming here. Nag-sorry naman yung bata at napag-usapan namin na wag nang palakihin tong issue to. Kaya ako na nakikiusap sa'yo, Tito. Okay. Sige. Kung yan ang request mo, you'll have it. Pyra, you can go back to work, Asa. Maraming salamat po, Sir Tito. Madam B, maraming salamat po. Sobrang laki po ng bagay na to na ginawa niyo para sa akin. Maraming salamat po. So gusto kong makilala ka ng kaharap ka. Hindi sa pamamagitan ng pagbabasa ng isang bagay na alam kong personal sa'yo. Pyra Lucente. Sorry pero arbor ko na to. So, totoo nga, nandito ka pa. Ma, totoo ba na ikaw nagpabalik dyan? Yes, Cindy. Kung ako sa inyo, gagantihan ko yung babaeng yan. Don't worry, that's part of the plan. I don't want her to get away with this. Sorry na lang siya, hindi pa niya kilala kung sino ang binabanggaan. Pyra, how are you? Maraming pagsubok ang dadating sa buhay. Kaya dapat matatag tayo. Baka naman tama yung siyang Ignacia mo. Baka naman mas gusto mong maging nanay yung Madam B na yun. Merly,